Bukas ang ilang kongresista sa isinusulong na charter change ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ngiti Puno, maraming problema sa hinaharap ang maiiwasan kung aamyendahan na ang konstitusyon. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Binigyang diin ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na may ilang bahagi ng konstitusyon na dapat nang baguhin. Isa na riyan ang salitang forthwith na matunog ngayon dahil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Puno, napapanahon na talaga para magkaroon ng charter change at pinakamainam anyang gawin ito sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Bakit Constitutional Convention at hindi Constituent Assembly katulad ng mga panukala ng iba naming mga kasama dito sa Kamara? Ang Constituent Assembly, dagdag trabaho sa congressman at sa senador. Naisip namin mag-Constitutional Convention na tayo. At diyan siguro ay maaari tayong kumuha ng mga bagong mga mamumuno at namumuno sa ating mga iba't ibang mga distrito, yung mga taong talagang sagad sa pag-aral sa ating mga batas at saligang batas. Kaugnay naman sa salitang forthwith, giit ni Puno, dapat ay palitan na ito ng aktwal na bilang ng araw o panahon para hindi na rin naghuhulaan. Giit ng House Leader, kung hindi lang malabo ang ilang bahagi ng saligang batas, mas mapagtutuunan sana ng pansin ang merits ng complaint sa ngalan ng accountability. Saligang batas natin ito ang ating issue ngayon. Ano ba talaga ibig sabihin ng forthwith? You know? Nasa diksyonaryo, may mali yata ang diksyonaryo. So, ngayon mag-a-adjust pa yung diksyonaryo ngayon, maglalagay sila ng bagong definition ng forthwith. Tapos one versus once. Ang dadali natin sa Supreme Court, ano ba talaga ibig sabihin? One or once? Siguro naman dapat mas mga kahulugan na mga uusapan ang dadali natin doon. Hindi ba? Nakakalungkot naman na ganyan yung mga klaseng mga kontrobersyang dinadala sa ating kataas-taasang hukuman. Sa ngayon, nakikipag-usap na rin si Puno sa iba pang mambabatas para makalikom ng suporta para sa CONCON. Ang ilang kongresista bukas naman para rito. I think maganda mapag-usapan din po talaga yung mga talaga conflicting provisions, no? Not necessarily to undertake whichever form, no? Constituent Assembly, Constitutional Convention, no? At the very least, pag-usapan ano ba yung mga problematic provisions today. Tama rin yung sinabi niya na kung talagang magkakaroon ng amendatory process, it should be a CONCON, Constitutional Convention, as against Constitutional Commission. Kasi pag Constitutional Commission, members talaga ng Congress ang mga uupo dyan. So it's always easy to attribute or impute ang mga self-serving interests on the part of the CONCOM. Unlike yung CONCON, talagang the members of the CONCON ay kailangang i-elect muna. Una nang tiniyak ng liderato ng Kamara na bawat panukala at resolusyong isinusulong nila para rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.